Welcome to Cine Recap PH. Pagtingala ng dalaga ang laking gulat niya nang may malaglag mula sa langit na isang maliit na leon. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, pero nang makita niya ang kaawa-awang mukha nito, hindi niya kayang iwan itong mag-isa sa mapanganib na kagubatan. Kaya dinala niya ang maliit na leon pauwi. Isasara pa lang sana niya ang pinto, ay biglang sumulpot ang isang puting lobo, na may kagat na maliit na lobo, at tahimik na umupo sa isang sulok ng kwarto. Naguluhan si Alma, pero nag-ipon siya ng lakas ng loob para lapitan ito. Napagtanto niyang nakita na niya ang puting lobong ito noon, kamakailan lang, habang naglalakad siya sa gubat, bigla itong lumitaw at ginulat siya. Pero hindi naman ito mukhang mabangis, tinitigan lang siya ng mga matang parang humihingi ng tulong. Doon niya napansin na nakapulupot sa katawan ng lobo ang isang lambat na lubid, kaya hindi ito makagalaw ng maayos. Marahil ay ang amoy sa damit ni Alma, pamilyar sa lobo, ang dahilan kung bakit ito kumalma, imbes na umatake. Bigla niyang naalala ang video na iniwan sa kanya ng kanyang lolo. Ang lobo na kasama nito sa video ay ang mismong puting lobong nasa harap niya ngayon. Naisip niyang baka nasa jacket pa niya ang amoy ng kanyang lolo, kaya hinubad niya ito para pakalmeyin ang lobo. Ginamit niya ang maliit na kutsilyo para putulin ang lambat. Pero pagkalaya ng lobo, tumalikod ito at umalis na parang walang nangyari. Gayunpaman, masaya si Alma, dahil ang pagtulong sa lobong yun ay nagbigay sa kanya ng kakaibang saya. Hindi niya inaasahan na babalik agad ang puting lobo na ngayon, dala-dala na nito ang kanyang anak na lobo at ayaw nang umalis sa kwarto ni Alma. Ang tahimik niyang bahay ay biglang naging parang zoo. Gusto lang sana niyang mag-practice ng piano para sa nalalapit niyang exam. Pero dahil sa mga hayop na ito, hindi niya alam ang uunahin. Gusto sana niyang tumawag ng pulis, pero walang signal ang kanyang telepono. At sakto namang dumating ang ilang opisyal mula sa Wildlife Protection Agency para magtanong tungkol sa maliit na leon. Nalaman niyang binaril ng mga mangangaso ang ina nito, at ibinenta ang maliit na leon sa isang circus sa napakataas na halaga. Pero sa biyahe, bumagsak ang eroplanong may sakay nito. Sa kabutihang palad, napadpad ang maliit na leon sa isang puno. Pagkatapos ng kaunting pakikipaglaban, nahulog ito sa isang pugad ng ibon. Pero pinalayas ito ng inang ibon na biglang sumalakay, at sa hindi inaasahang pagkakataon, diretsong nahulog ito sa mga bisig ni Alma. Gusto sana ni Alma na sabihin ang totoo at isauli ang maliit na leon. Pero nang malaman niyang dadalhin ito sa circus, nagbago agad ang isip niya at itinago niya ito. Maaga pa lang ay naulila na si Alma, at ilang araw pa lang ang nakalipas nang pumanaw ang pinakamamahal niyang lolo. Walang mas nakakaunawa sa sakit ng pagkawala ng pamilya kundi siya. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nagpapasuso ang puting lobo sa anak nito. Biglang lumapit ang maliit na leon. Kinabahan si Alma, takot na baka itaboy ito ng lobo. Pero laking gulat niya nang sumiksik ang maliit na leon sa tabi ng anak na lobo at sumuso rin. Hindi ito pinigilan ng puting lobo. Marahil para dito, isa lang itong sanggol na nangangailangan ng kalinga. Habang pinapanood ang nakaaantig na tagpong yun, labis na naantig si Alma, at nagpasya siyang ampunin ang dalawa. Sa mga sumunod na araw, naging matalik na magkaibigan ang dalawang munting hayop. Naglalaro sila at naggugulong-gulong sa bahay na parang walang problema sa mundo. Araw-araw bumabalik ang puting lobo para pakainin sila sa tamang oras. Sa ganda ng tanawin, kinuha ni Alma ang kanyang telepono at nirecord ang bawat sandali. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang naging malapit sa kanya ang dalawang munting nilalang. Sinusundan siya saan man siya magpunta. Kapag nagpa-practice siya ng piano, tahimik silang naglalaro sa labas. Pero pag tumigil siya, agad silang nagiging parang anino niya, hindi siya iniiwan. Minsan, natutulog silang magkakasama sa isang maliit na kubo sa gitna ng gubat, o kaya'y nagtatampisaw sa ilog. At pagdating ng gabi, sumisiksik sila sa tabi ni Alma at sabay-sabay na natutulog. Ilang araw pa, dumating na ang araw ng matagal nang hinihintay na piano exam ni Alma. Sinabihan niya ang dalawa na manatili sa bahay at magpakabait, huwag sirain ang gamit, at nangakong babalik siya pagkalipas ng 2 araw. Binuksan din niya ang bintana para makapasok at makalabas ang puting lobo. Gaya ng inaasahan, maayos ang naging performance ni Alma. Nang ibabaw siya sa lahat ng kalahok at natanggap sa Los Angeles Symphony Orchestra, natupad na ang pangarap niya.
pero hindi siya masaya. Dahil ibig sabihin nito, hindi na niya mababantayan ang dalawang munting alaga. May ina pa ang maliit na lobo, kaya nagsimula siyang maghanap ng ligtas na lugar para sa maliit na leon. Pero dumating agad ang problema. Isang araw, habang nangangaso ang puting lobo, nakita ito ng mga tauhan mula sa Wolf Conservation Center. Maingat nilang tinaas ang kanilang tranquilizer guns. At sa isang iglap, nadakip ang puting lobo. Pag-uwi ni Alma, halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Wasak ang buong bahay, nagkagulo ang dalawang munting hayop sa paghahanap ng pagkain. At bago pa siya magalit, napansin niyang wala ang puting lobo. Natarante siya at naghanap sa paligid, pero kahit saan siya tumingin, hindi niya ito makita. Wala siyang nagawa kundi pakainin ang gutom na mga cubs. Ang biglaang pagkawala ng puting lobo ay nag-iwan kay Alma ng matinding pangamba. Alam niyang hindi niya kayang pagsabayin ang trabaho at pag-aalaga sa mga hayop. Kaya nagpasya siyang dalhin sila sa Wildlife Protection Agency, iniisip na mas magiging masaya sila roon. Marahil naramdaman ng dalawang cub ang mangyayari, kaya tahimik silang umakyat sa kama ni Alma ng gabing iyon, mahigpit na yamakap sa kanya. Ayaw siyang pakawalan. Natunaw ang puso ni Alma. Tahimik siyang nangako na hinding-hindi niya sila iiwan. Kaya nagbitiw siya sa trabaho sa symphony orchestra at buong panahong inalagaan ang dalawa. Sa pagkawala ng puting lobo, si Alma na ang naging ina nila. Binigyan niya sila ng bagong pangalan, ang maliit na lobo ay naging Mozart, at ang maliit na leon ay si Dreamer. Ang pangarap niyang hindi natupad sa musika ay ipapasa niya ngayon sa kanila. At tila may talento nga si Mozart, dahil natuto itong tumugtog ng piano na parang isang tunay na maestro. Dumating ang taglamig ng napakabilis, tinakpan ng niyebe ang buong kagubatan. Lumaki na ang dalawang cub, malalaki, malalakas, at masiglang naghabulan sa niyebe. Gabi-gabi, naghahanda si Alma ng masasarap na hapunan para sa kanila. Malalaki ang kanilang gana. Kaya si Alma at ang kanyang lolo Joe ay kailangang mag-uwi ng napakaraming karne para mapakain sila. Kahit madalas silang nakikita ni Joe, hindi pa rin niya maiwasang kabahan sa laki ng mga ito. Kaya hiniling niya kay Alma na mag-check-in araw-araw sa radyo para masigurong ligtas siya. Habang patuloy na lumalaki sina Mozart at Dreamer, lumalawak din ang kanilang teritoryo. Hindi alam ni Alma na unti-unting dumarating ang panganib kasabay ng pagbabago ng panahon. Nang matuno ang niyebe, muling nabuhay ang kagubatan. Isang araw, may mag-inang dumating sa isla para mamites ng bulaklak. Nang makita sila ni Mozart at Dreamer, tumakbo ang dalawa ng buong bilis papunta sa kanila. Natarante si Alma at sa takot na baka may mangyaring masama, dali-dali siyang tumakbo para pigilan sila. Pero nadapa siya sa isang bato at malakas na tumama ang ulo sa lupa, at nawala ng malay. Narinig ni Mozart ang ingay at agad siyang bumalik. Nang makita niyang nakahandusay si Alma, nagwala siya sa pag-aalala. Gaya ng batang nakagawa ng mali, paulit-ulit niyang tinutulak si Alma, desperadong gisingin ito. Umiikot silang dalawa kay Alma, tumatawag, umaasang may makarinig at tutulong. Pero malayo ang islang yun. Walang tao. Pagsapit ng gabi, hindi sila umalis, bantay sarado nila si Alma sa gitna ng malamig at madilim na gabi. Kinabukasan, narinig ang boses ni Joe sa walkie-talkie. May usapan silang mag-check-in araw-araw, pero ilang beses na siyang tumawag at walang sagot. Nabalisa siya, kaya agad siyang sumakay sa bangka papunta sa isla. Sa bahay ni Alma ay wala ito roon, nag-ikot siya sa paligid ng isla. Narinig siya ni Mozart at malakas na yumalulong. Sinundan ni Joe ang tunog at nakita si Alma na nakahandusay. Pero dahil may mga lobo at leon sa paligid, hindi siya makalapit. Wala siyang nagawa kundi tumawag ng pulis. Dinala si Alma sa ospital. Sinabi ng mga doktor na kung hindi dahil kina Mozart at Dreamer na nagpainit sa kanya sa nagyayelong gabi, malamang hindi siya nakaligtas. Pero dahil sa emergency call ni Joe, kinuha ng conservation team si Mozart. Bilang isang bihirang species, inalagaan siya ng mabuti, at doon, muling nagkita sila ng kanyang ina. Si Dreamer, hindi ganoon kaswerte. Ibinalik siya ng pulisya sa circus. Pagkakita niya sa ringmaster na si Alan, agad siyang nagwala.
Pero hindi na mababago ang kapalaran niya. Sinabi ni Alan sa anak niyang si Rafa na para tunay na mapasunod ang leon, kailangan itong matakot. At marahas niyang hinampas si Dreamer gamit ang letigong balat. Samantala, hindi mapakali si Alma sa pag-iisip kina Mozart at Dreamer. Tumakas siya mula sa ospital at pumunta sa istasyon ng pulis para magtanong. Pero hindi siya pinakinggan, sinabihan pa siyang bawal mag-alaga ng wild animals. Kaya nagpa siya si Alma na hanapin sila mag-isa. Nakausap niya si Eli, ang direktor ng Wolf Conservation Center. Sinabi ni Eli na masaya si Mozart, kasama na niya ang kanyang ina, at malaya. Nakahinga ng kaunti si Alma, pero hindi pa rin mawala ang pag-aalala niya kay Dreamer. Alam niyang malamang ibinalik ito sa circus, at nangako siyang hahanapin ito kahit saan. At sa mismong araw na yun, napadaan ang circus caravan malapit sa Wolf Center. Nakilala agad ni Mozart ang pag-ungol ni Dreamer at malakas siyang tumawag pabalik. Pero hindi huminto ang caravan, tuloy-tuloy itong umalis. Sa sandaling yun, may matapang na desisyong sumiklab sa puso ni Mozart, hahanapin niya si Dreamer at ililigtas ito. Kinagabihan din, naghukay si Mozart ng butas sa ilalim ng bakod at nakatakas mula sa conservation center. Matapos tumakbo ng napakalayo, narating niya ang lugar ng circus. Pero pagdating niya sa hawla ni Dreamer, napagtanto niyang wala siyang paraan para buksan ito. Hindi sumuko si Mozart. Nakakita siya ng isang patpat at ginamit ito bilang pang-ungkit para subukang buksan ang hawla. Nakita ito ni Dreamer at agad siyang tumayo para tumulong. Pero hindi kinaya ng marupok na patpat ang matitibay na bakal. Narinig ni Alan ang ingay. Nagtaka siya sa pag-aalburuto ni Dreamer, kaya binuksan niya ang hawla para tingnan ang nangyayari. Sa iglap na yon, tumalon si Mozart at pinabagsak si Alan, at sabay silang tumakas ni Dreamer. Sa wakas, nagkita muli ang magkaibigan at masayang naghabulan at naglaro. Panahon na para umuwi. Sinundan nila ang pamilyar na amoy sa kagubatan habang hinahanap ang daan pauwi. Nang magutom sila, palihim silang pumasok sa isang supermarket at nagpakabusog. Dumating ang security guard matapos marinig ang ingay, pero nang makita ang eksena, mabilis siyang nagtago sa security room at tumawag ng pulis. Samantala, nalaman ni Alma mula kay Eli na nailigtas ni Mozart si Dreamer. Hiniling ni Eli kay Alma na tumulong sa paghahanap. May suot pa ring track ang collar si Mozart, kaya mabilis nilang nahanap ang lokasyon niya. Ngayon, buong puwersa ng pulisya ang naghahanap kina Mozart at Dreamer, at dumating si Alan sa gubat na may dalang rifle. Hindi nagtagal, nakita niya si Dreamer na umiinom sa ilog. Itinaas ni Alan ang rifle at nagbanta. Mabilis na kumilos si Mozart. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya kay Alan, pero tinamaan siya ng tranquilizer dart. Ang dosage na para kay Dreamer ay maaaring ikamatay ni Mozart. Upang maiwasan ang gulo, inutusan ni Alan ang anak niyang si Rafa na itapon ang track ang collar. Pero palihim itong itinago ni Rafa sa ilalim ng kanyang damit. Gamit ang signal ng tracker, natuntun ni Eli at Alma sina Alan at Rafa. Pero itinanggi ni Alan ang lahat, sinabing napulot lang niya ito sa daan. Pagkaalis nila, nagkunwaring magpapahinga si Rafa, pero agad niyang sinundan sina Eli at Alma ng palihim. Dinala niya sila sa lugar kung saan minsang nahuli ang puting lobo. Pero wala na roon si Mozart. Lalong kinabahan si Alma. Kailangan nilang mahanap ang dalawa bago maunahan ng pulis. Dahil sa mungkahi ni Rafa, may naisip si Alma. Iikot siya sa gubat habang pinapatugtog ang musikang lagi niyang pinaprakti. At tama nga, narinig ni Dreamer ang pamilyar na himig at tumakbo palabas. Nang makita niya si Alma, tuwang-tuwa siyang dinala ito sa maliit na kubo sa gubat. Si Mozart, sa sobrang tuwa, agad na tumakbo at bin-shower si Alma ng halik, parang ibinubuhos ang lahat ng pananabik na naipon sa puso niya. Tumakbo si Alma palabas at sinabi sa lahat na natagpuan na niya si Mozart. Pero dumating si Alan na may dalang rifle, pilit na hinihingi si Dreamer. Nagulat ng lahat nang hinarangan siya ni Rafa. Dumating ang pulis sa sandaling yun. Mabilis na bumalik si Alma sa kubo at dinala sina Mozart at Dreamer sa isang lihim na lagusan. Pagdating ng pulis, nakatakas na sila. Lumabas sila mula sa isang hungkag na puno. Sa kabila ng lawa ay naroon ang pribadong isla ni Alma.
Kapag nakarating sila roon, ligtas na sila dahil wala ng kapangyarihan ng pulis sa isla. Kinabahan si Alma. Paulit-ulit niyang hinihikayat sina Dreamer at Mozart na tumalon na sa tubig dahil papalapit na ang pulis. Pero kahit ganoon, matatag na lumakad si Dreamer papunta sa mga pulis, para bigyan ng oras sina Alma at Mozart na makatakas. Wala nang nagawa si Alma at Mozart kundi mauna. Nang marinig ang putok, napagtanto ni Alma na baka tinamaan si Dreamer. Pinipigilan ang luha, bumalik siya sa isla kasama si Mozart. Pero si Mozart, walang kamalay-malay sa nangyari, nakatayo lang sa dalampasigan, naghihintay kay Dreamer. Biglang may kumaluskos sa mga palumpong. Tumingin sila, at may pamilyar na anyong lumabas mula sa dilim. Si Dreamer yun. Nakatakas siya sa mga pulis. Tumakbo si Mozart papunta sa kanya, puno ng tuwa. Ang lahat ng nakasaksi ay napuno ng saya, sa wakas, maaari na silang mamuhay ng malaya sa islang puno ng pagmamahal. Tunay na damdamin ay kayang lampasan ang pagitan ng mga species. Ang dalawang hayop na dapat ay magkaaway ay nakabuo ng pinakamalalim na pagkakaibigan. At lahat ng iyon ay nagmula sa pag-ibig. May kaluluwa ang lahat ng nilalang. Mula sa sandaling iyon, ang buhay ay naging isang awit, at ang damdamin ay damaloy na parang ilog. Ito ay totoong kwento. Sa huli, ang lobo at ang leon ay namuhay ng magkasama magpakailanman, malaya, masaya, at puno ng ligaya. Nawa ay nagustuhan niyo ang storya ng film ng The Wolf and the Lion. At huwag kalimutan mag-like at subscribe sa Cine Recap PH.